Yon, muling nagbabalik mga bossing, ayan. Sorry po kung sobrang delay, ano. Malaki po ang naging problema ko sa copyright. Nakailang ulit po ako sobrang higpit ng ng movie na to. Kaya sobra din yung delay na naganap. Well, anyway, nandito na po, tapos na po siya. Huwag na nating patagalin, simulan na natin kagad mga bossing. Let's go! Sa sobrang takot ng doubt ay nagsitakas na ang mga ito. Sa muling pagharap ni Yoshitatsu ay ito ang nangyari. At sinabi ni Cobra na, ito ang sagot namin. Tapos ay pumwesto na ang Sword Alliance at handa na silang lumaban. Matapos ang ginawa ni Cobra, nakahanda ng lumaban ng Sword Alliance anumang oras. Galit na galit ang mga tauhan ng Koryu dahil dito at mukhang mangangagat na. Tapos ay sinabi ni Norihisa na nakahanda na kami mga bastardo. Gaano man kahanda ang mga tauhan ng Koryu, handang-handa na rin ang Sword Alliance. Tapos ay biglang pinigilan ni Mr. Yoshitatsu ang mga tauhan nito. Tapos ay sinabi nito na masakit yun na may bayag ka pala. Tumayo ito at nagbitaw ng salita na huwag niyong kalilimutan ang nangyari ngayong araw na to. Tapos ay sinabi ni Cobra na tumatakas ka ba? Siyempre hindi. Sagot naman ni Yoshitatsu. Simula pa lang ito nang lumalalang labanan. Tapos ay inatake nito si Cobra. Matapos niyang atakihin si Cobra ay umalis na ang mga ito. Makalipas lang ang ilang araw, ibinalita sa telebisyon na nakalaya na si Mr. Yushin Kuzei dahil sa kakulangan ng ebidensya ayon sa balita. Tapos ay inutos nito sa buong Koryu ang katapusan ng Sword Alliance at nagsimula ng kumilos ang bawat pinuno ng Nine Dragons. Tinungo ni Mr. Yuhei ang Club Heaven para ipasara ito. Sinabi nito sa may-ari na magbabayad ako ng triple basta isara mo ang club na to. Subalit sinabi ng may-ari na may kontrata kami ng White Rascals. Tapos ay kinuha ito ni Mr. Yuhei at pinunit niya ito. Inatake naman ng grupo ni Mr. Yuichiro ang Daruma family. Pinagalitan nito ang isa sa kanyang mga tauhan dahil pamalo ang daladala nito at hindi baril. Sinabi naman nito na nahirapan na tayong makakuha ng mga armas magmula nang mawala ang Kamisono Group. Tapos ay sinaktan siya ni Mr. Yuichiro. Dagdag pa nito, pinagbawalan tayo ni Mr. Kurosaki na gumamit ng mga armas. Sinabi naman ni Mr. Yuichiro na magdala kayo kahit kutsilyo lang. Kasabay nito, tinungo ni Ryu ang kinaroroonan ng Prime Minister para patayin nito. Subalit naunahan na siya ni Genji at sinabi nito na hindi magmumukhang suicide yan kung yan ang gagamitin mo. Sinabi naman ni Ryu na mabilis ka talagang magtrabaho. Sa kabilang banda naman, nagtataka si Masaki at Hiroto kung paano nakalaya si Mr. Yushin Kuzei kahit meron ng ebidensya. Tapos ay naramdaman ni Hiroto na parang may mga tao sa paligid. Pagdating ni Kuhako at Tsukumo, tinanong ni Kuhako kung alam na ba nila ang balita na nakalaya na si Mr. Yushin Kuzei. Ang hindi nila alam ay may nakaabang na pala na sniper para patayin sila at naging target nito si Hiroto. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay iniligtas siya ni Saigo. Tinanong ni Tsukumo si Saigo kung ano ang nangyayari. Sinabi nito na lumikha ng gulo ang paglabas ng impormasyon mula sa USB tapos ay tumakas sila mula sa pag-atake ng Koryu. Kasabay nito, galit at problemado naman ang Sano Hoodlum Squad sa mga nagaganap na pag-atake ng Koryu. Tapos ay biglang dumating sina Dan, Chiharu at Tetsu at ang iba pa. At sinisisi nila si Cobra dahil binugbog sila ng Koryu. Dagdag pa nito, okay lang nawasakin ng Koryu. Subalit isipin mo rin ang iba sa atin. Sano Hoodlum Squad tayong lahat kaya nadadamay din kami. At sinabi nito na nagpunta kami dito para sabihin sa'yo na kumakalas na kami sa Sano Hoodlum Squad. Hindi nagsalita si Cobra at hinayaan niya lang na umalis ang mga ito. At sinabi nito sa mga natitirang Sano Hoodlum Squad na umiwas muna sila sa mga lugar na dati nilang tinatambayan dahil siguradong nag-aabang ang Koryu sa Sano Hoodlum Squad. Sinabi ni Noburu na kailangan natin ng mga tagapagmasid. Sinabi naman ni Yamato na siguradong magpapadala ang Koryu ng iilan sa kanilang mga tauhan para sa patagong pag-atake. Sinabi naman ni Cobra na makakalamang tayo kapag inatake nila tayo dito dahil kabisado natin ang lugar. At ito na nga ang nangyari. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. Kinorner nila ang mga kalaban sa isang bahagi ng gusali kung saan sila makakalamang. Things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Sa sobrang galit ni Cobra, halos mapatay niya na sa suntok ang kalaban kundi lang siya inawat ni Yamato. And I don't really care what you think of me.
Sa parehong gabi, umatake ng mag-isa si Cobra sa kinaroroonan ni Mr. Yuichiro. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Sa kasamaang palad, na corner si Cobra ng mga kalaban. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so Tinangay nila ito at ginawa nilang bihag. Sa kabilang banda naman, binisita ni Jesse ang Mighty Warriors para ibigay ang parte ng mga ito noong tumulong sila sa nakaraang laban. Sinabi ni Ice kay Jesse na hindi ka pinalaya mula sa kulungan para lang sa laban na yon. Tama ba ako? Ibinalik ni Ice ang pera dahil mas interesado ito sa malaking tao na nasa likuran ni Jesse. Kaya binanggit ni Sarah ang malaking sponsor na tinutukoy ni Jesse noong nakaraan. Si Balji, sagot naman ni Jesse. Sinubukan siyang pigilan ni Po na sabihin ang tungkol dito dahil ito ay isang malaking sikreto. Okay lang, sagot naman ni Jesse. Dagdag pa nito, inutusan ako ni Balji na gumawa ng gulo sa sword at hanapin kung sino ang traidor sa Koryu. At ngayon ay nalaman na namin kung sino ito. Ang tinutukoy ni Jesse ay si Saigo. Sa kabilang banda naman, matapos gamutin si Saigo ng kanyang tauhan, ay lumabas muna ito para magmasid sa paligid. Tapos ay sinabi ni Saigo ang mga nalalaman nito tungkol sa sikreto ng Koryu. Sinabi nito na, bago pa kayo ipanganak ay mayroong pagawaan ng gamot sa Nameless City. May problema ba doon? Tanong naman ni Hiroto. Sinabi naman ni Saigo na, gumawa sila ng bagong gamot para sa lumalaganap na virus noon. Nagtagumpay ang gamot na ito para mawala ang virus. Subalit nagkaroon ito ng masamang epekto. At ang masamang epekto nito ay kaya nitong patayin ang pasyenteng nakainom nito sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Dahil ito sa toxic material na nanggaling sa gamot. At dahil dito, nakontaminate ang buong factory. At ang masama dito, itinapon nila ang toxic material sa katabing lawa. Hindi nagpakita ng interes si Masaki at Tsukumo sa mga sinabi ni Saigo. Dagdag pa nito, wala ba talaga kayong pakialam kahit nagsisimula na itong lumaganap sa distrito ng Sword? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong naman ni Kohaku. Ipinakita ni Saigo ang isang diamante na minimina ng Rude Boys at ibinebenta ito sa Kamisono Group para sa kanilang kabuhayan. Maliban sa diamante, natagpuan din ng Rude Boys ang bagay na ito. Ayon kay Saigo, ito ay isang crystallized toxic deposit mula sa pabrika. Itinago ng Koryu at ng gobyerno ang tungkol dito. Binayaran din ng gobyerno ang Koryu para pasabugin ang minahan at ang Nameless City para mawala ang mga ebidensya. Noon ay inakala ng lahat na si Saigo ay tauhan ng Koryu. Subalit ginawa lamang pala ito ni Saigo para makakuha ng mga impormasyon at ebidensya laban sa Koryu. Sinabi ni Tsukumo kay Saigo na, seryoso ka ba? Hindi ako makapaniwala na mayroong ganong klaseng sikreto sa likod ng casino project. Tatayuan nila ito ng casino para hindi na madiskubre pa ang mga ebidensya. Tinanong ni Kohaku kay Saigo kung ano ang maitutulong nila. Sinabi ni Saigo na, una, dalhin niyo muna sa akin ang taong ito. Siya si Hajime Baba at siya ang factory director. Nasa kanya ang lahat ng ebidensya. Para patunayan ang kaso na to, kailangan natin siya dahil siya ang magpapatunay ng mga pangyayaring ito mula sa mga biktima ng toxic material at sa mga dokumento na magsisilbing isang matibay na ebidensya. At isa si Smokey sa mga naging apektado ng toxic material na ito. Kailangan nating makuha ang 3 bagay na to, ang factory director, isang biktima at ang mga dokumento. Sinabi ni Hiroto na, hindi ba trabaho mo yan? Minamatsagan nila ako kaya hindi ako makakilos ng maayos, sagot naman ni Saigo. Tinanong ni Tsukumo kung saan nila matatagpuan si Hajime Baba. Sinabi ni Saigo na sa Little Asia. Little Asia na naman, sagot naman ni Masaki. Tumanggi si Hajime Baba na makipagtulungan sa mga pulis. At siguradong pinaghahanap na rin siya ng Koryu ngayon. Kaya kailangan natin siyang makuha ng puwersahan kung kinakailangan. At kayo lang ang pwede kong asahan sa kasalukuyang sitwasyon. Tapos ay tinanong ni Kohaku si Saigo. At sinabi nito na kung mailalabas ba natin ang pangyayaring ito ay mawawasak ba natin ang Koryu. Sinabi naman ni Saigo na maaaring ito na ang katapusan ng Koryu. At ang USB na pinrotektahan ni Takeru ay hindi mababaliwala. Tapos ay biglang dumating ang tauhan ni Saigo. At sinabi nito na nandito na ang Koryu. Sinabi ni Saigo na dumaan kayo sa likuran. At huwag niyong kakalimutan na palaging nasa panganib ang buhay niyo ngayon. Hindi pa sila nakakalayo. Nandito na kagad ang mga kalaban. Sinabi ng pinuno nila na mukhang roll-on, mukhang mahusay kayo sa pakikipaglaban. Sinabi naman ni Masaki na mukhang matitigas tong mga to at ito ang nangyari. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything.
I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. Sa kalagitnaan ng laban, bigla na namang sumulpot si Genji. Sinabi ni Tsukumo na siya na naman, umalis na tayo dito, sagot naman ni Kohaku. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the... Tinanong ni Masaki kay Kohaku kung ano ang gagawin nila. Sinabi naman ni Kohaku na titignan ko kung totoo ang sinasabi ni Saigo. Pupunta na kami sa Little Asia, sagot naman ni Masaki. Tapos ay bigla na namang sumulpot si Genji. Subalit natakasan nila itong muli. Samantala, narinig ng Rude Boys ang balita sa radyo na opisyal lang inanunsyo ang pagtatayo ng kasino sa distrito ng Sword at puwersahan ng paaalisin ng gobyerno ang mga nakatira sa Nameless City. Nagtaka si Yu kung bakit may kinalaman ng gobyerno sa puwersahang pagpapaalis ng mga tao sa Nameless City. Ano na kaya ang mangyayari sa atin ngayon? Katanungan naman ni P. Kasabay nito, sinimulan na ng Ueno family sa pamumuno ni Mr. Yuhei ang pagtatanim ng bomba sa Nameless City. At ang Yimura family naman ay kinukuha ng puwersahan ng mga tao dito para masuri nila kung sino ang lahat ng apektado ng toxic material. Tapos ay papatayin nila ang lahat ng magiging positibo sa pagsusuri dahil sila ang magsisilbing ebidensya laban sa pinakamalaking sikreto ng Koryu. Sinabi ni Mr. Yuhei kay Kirinchi na huwag nyo silang papatayin porke kaya nyo. Kayong mga Yimura family, masyado kayong brutal. Dagdag pa nito, lahat ng magiging positibo ay dalhin nyo sa Fujimori family. Sinabi naman ni Kirinchi na bakit hindi na lang natin sila patayin lahat? Kung yan ang gusto mo, sabihin mo yan sa Fujimori family, sagot naman ni Mr. Yuhei. Dagdag pa nito, sakit sa ulo at problema lang ang mga naiisip mo. Sa kabilang banda naman, narinig ni Tsukumo na pinag-uusapan ng mga tauhan ng Koryu ang tungkol kay Cobra at kung saan ito naroroon ngayon. Tapos ay pinuntahan nito si Kohaku. Sinabi ni Kohaku na, kagaya ng sinabi ni Saigo, totoo ang tungkol sa lawa at sa factory. Subalit wala pang masyadong impormasyon tungkol dito. Dagdag pa nito, mukhang may kinalaman ng Koryu sa pagkamatay ng minister. Sinabi naman ni Tsukumo na tinanggal ng Koryu ang Kamisono Group tapos ay pinalabas nila na nagpakamatay ang minister. Ang ibig sabihin ni Tsukumo, nililinis ng Koryu ang lahat ng mga pwedeng maging ebidensya. Sinabi ni Kohaku na mukhang may katotohanan ng lahat ng sinasabi ni Saigo. Sinabi ni Tsukumo na ang Koryu at ang Sword ay nasa matinding digmaan na ngayon. Tapos ay sinabi nito ang mga nalaman niya tungkol kay Cobra. Kasabay nito, kasalukuyan namang
ang hinahanap ng Amamiya Brothers sa Little Asia si Hajime Baba. Subalit wala na ito sa tinutuluyan niya. Ayon kay Masaki, mukhang hindi na ito babalik dito. Sinabi naman ni Hiroto na kung wala siya dito sa Little Asia, isa lang ang pwede niyang puntahan. Siguradong nasa Nameless City siya, sagot naman ni Masaki. Sa kabilang banda naman, pinarusahan ng husto ng Fujimori family si Cobra. Sinabi ni Mr. Tatsuo na hindi naman ikaw ang kailangan namin. Ang kailangan naming patayin ay ang leader ng Rude Boys. Tapos ay tinanong nito sa mga tauhan niya kung sino ang pumunta para kunin si Smokey. Sinabi naman ng isa sa mga tauhan nito na ang Yimura family ang kumilos para patayin si Smokey. Tapos ay ipinagpatuloy na nila ang pagpapahirap kay Cobra. Habang pinahihirapan ni Mr. Yuichiro si Cobra ay biglang dumating si Mr. Kurosaki. Tapos ay tinanong nito kung siya ba ang sumipa kay Mr. Yoshitatsu. Sinabi ni Mr. Tatsuo kay Mr. Kurosaki na hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Sinabi naman ni Mr. Kurosaki na kailangan ng pagbabago sa Koryu at kailangan natin ng taong katulad ni Cobra. Tapos ay tinanong nito si Cobra kung gusto ba nitong sumali sa Koryu. Subalit tinanggihan nito ni Cobra. Inutos ni Mr. Yuichiro na painumin si Cobra ng simento. Tapos ay nag-aya na si Mr. Tatsuo na magtungo sa Nameless City. Sa kabila ng paghihirap ni Cobra, naalala nito ang mga pagsubok na napagtagumpayan nila sa nakaraan. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system. Habang pinahihirapan si Cobra, kasabay naman nito ay ang pagwasak ng Koryu sa bawat teritoryo ng Sword Alliance. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Hindi makapaniwala ang bawat isa sa kanila na hahantong sila sa ganitong klase ng laban. Have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something. Kasabay nito, nabalitaan na din ng Sword Alliance ang nangyari kay Cobra. Kaya nagalala ang mga ito at dali-dali nila itong hinanap. Cause I know you got me fucked up, let me show you. Sa kabutihang palad, biglang dumating si Tsukumo at si Kuhaku para iligtas si Cobra. Cause enough is enough. I'll take a face full of pain. Tapos ay agarang sinabi ni Cobra na nasa panganib si Smokey. Samantala sa Nameless City, pinoproblema ng Rude Boys ang kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ni Yu na ayokong umalis dito kahit ano pang mangyari. Maya-maya ay biglang dumating si Smokey at sinabi nito na maghanda na kayo para sa paglikas. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Smokey dahil hindi nila inaasahan na isusuko nito ang Nameless City. Hindi sumang-ayon ng karamihan sa naging desisyon ni Smokey. Subalit wala silang pagpipilian dahil hindi na nito kaya pang lumaban. Kaya mas pinili ni Smokey na umalis na lang para sa kaligtasan ng lahat at sinabi nito na nabuhay tayo dahil sa tulong ng bawat isa sa atin at mayroong iisang pangarap para sa lahat. Subalit iba na ang sitwasyon ngayon. Magmula ngayon, kailangan yung mangarap para sa sarili nyo at hindi na para sa ibang tao. Gawin nyo ito sa isang bagong lugar. Sinabi ni Eri na, subalit gusto kong manatili tayo dito ng magkakasama. Huwag kang mag-alala, sagot naman ni Smokey, dahil palagi lang tayong magkakasama. Dagdag pa nito, sa kakayahan natin ngayon, kaya nating magtagumpay saan man tayo mapunta. Kasabay nito, inutos ni Mr. Tatsumi sa Yumura family na hanapin si Smokey at patayin ito dahil siguradong may sintomas ito na dulot ng toxic material at ito ang nangyari. Nang marinig ito ng Rude Boys ay dali-dali silang kumilos. Kinukuha ng Yimura family ang mga natitirang tao sa Nameless City at tinahanap nila si Smokey. Kaya nagmamadaling bumalik ang Rude Boys sa pinagtataguan nila para ipaalam sa lahat na kailangan na nilang umalis. Subalit nagpaiwan si Smokey at sinabi nito kay Takeshi na sumama ka na din sa kanila. Subalit papano ka? Sagot naman ni Takeshi. Sinabi naman ni Smokey na ililigaw ko sila para makatakas kayo. Tapos ay nagbilin si Smokey kay Takeshi at sinabi nito na pangalagaan mo silang lahat. Ipinasa na ni Smokey ang pagiging leader kay Takeshi. Tapos ay pinaalis niya na ito. Sa parehong oras, papunta sa Nameless City si Kuhaku at si Cobra kasama si Tsukumo. Ganun na din ang Amamiya Brothers para iligtas si Smokey. Kasalukuyan sa Nameless City, patuloy pa rin ang Yimura family sa pagkuha ng mga tao dito. Samantala, natagpuan naman ni Mr. Nikaido si Smokey at sinabi nito na ibang-iba na ang itsura mo ngayon. Sinabi naman ni Smokey na hindi ko akalain na magkikita tayong muli dito. Si Smokey at si Mr. Nikaido ay magkababata. Dati silang magkasamang naninirahan
pupuntahan dito sa Nameless City. Sinabi ni Mr. Nikaido na, nandito ako, hindi dahil gusto ko. Sinabi ni Smokey na, minahal ka ni Sean dahil tinuturi kanyang tunay na kapatid. Subalit iniwan mo siya. Tanong pa nito, ano ang pakiramdam na winasak mo ang sarili mong tahanan? Masarap sa pakiramdam, sagot naman ni Mr. Nikaido. Dagdag pa nito, hanggang nandito ang Nameless City. Hindi ko mabubura ang aking nakaraan. Tapos ay naglabas ito ng patalim. At sinabi ni Smokey na, nandito ka ba para patayin ako? Wala akong pagpipilian. Napagutusan lang ako, sagot naman ni Mr. Nikaido. Tapos ay dumating na si Kirinchi at ang mga tauhan nito. Tinanong ni Mr. Nikaido si Smokey kung ano ba ang espesyal sa lugar na to. Sinabi ni Smokey na, hindi mo maiintindihan yon, Kain. Tinawag ni Smokey si Mr. Nikaido sa tunay niyang pangalan kaya nagalit ito. At ito ang nangyari. Got adrenaline wasted, so Sinabi ni Smokey na, ganito din kalamig ang panahon noong iniwan ako dito sa Nameless City. Nakalimutan ako ng mundo, subalit dito ko natagpuan ang tunay na pamilya. Isang matibay na pamilya, higit pa sa sariling dugo. At masaya ako sa pamilya na to. Walang duda, ito ay isang magandang buhay. taste it. I know there's no turning. Marami sa bahagi ng Sword ang nagtamo ng sunog dahil sa Koryu. Sa kasamaang palad, nahuli ng dating ang Amamiya Brothers at sina Cobra. Inabutan nila si Smokey na wala ng buhay. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Mr. Kurosaki sa police officer na kasama nila na nagpapasalamat si Mr. Ryushin Kusei sa mabilis na paglaya nito. Sinabi naman ng police officer na, wala yon, ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Subalit kung mas marami pa ang mamamatay sa susunod, ay mahihirapan na tayong gawin ito ulit. Tapos ay biglang dumating si Mr. Hida. Siya ang bagong minister na in charge sa casino project dahil patay na ang dating minister na si Mr. Shinohara. Sinabi ni Mr. Yoshitatsu na, ginamit mo si Mr. Shinohara para mapagtakpan mo ang koneksyon mo sa amin. Isa ka talagang masamang tao. Sinabi naman ni Mr. Hida na, ginamit mo din naman si Mr. Kamisono para mapunta sa kanya lahat ng sisi. Sinabi ni Mr. Kurosaki na, nandito ka lang ba para ibalita sa amin na ikaw na ngayon ang minister na in charge sa casino? Hindi, sagot naman ni Mr. Hida. Dagdag pa nito, wala nang tao ngayon sa Nameless City. Ang kailangan na lang natin gawin ay pasabugin ito. At sino ba naman ang mag-aakala na ang leader ng Rude Boys ay biktima ng toxic waste? At umaasa ako na aasikasuhin nyo ang iba pang biktima. Sinabi ni Mr. Yoshitatsu na, tungkol sa bagay na yan, sigurado ba kayo na nakasuporta sa atin ng mga pulis? Sinabi naman ng kasama nilang police officer, walang duda yan, nakasuporta kami sa Koryu. Sinabi ni Mr. Hida na, pasabugin na natin ang Nameless City na parang isang festival. Sinabi naman ng police officer, mag-iimbita tayo ng mga press. Siguraduhin nyo lang na lilinisin nyo ang lahat ng ebidensya, lalong-lalo na ang mga biktima ng toxic waste. Sagot naman ni Mr. Hida. Tuwang-tuwa ito at sinabi nito na ito na ang simula ng bagong era. Sa parehong araw, ibinalita na kaagad ang magaganap na pagpapasabog sa Nameless City. Sa kabilang banda, kinumusta ni Mrs. Rikako Kusei ang pakiramdam ng asawa nito na si Mr. Ryushin Kusei. Tapos ay kinumusta din nito si Tatsuhito Ryu kung okay lang ba ang trabaho nito. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Tatsuhito Ryu ng Mighty Warriors ay anak ng presidente ng Koryu kay Mrs. Rikako Kusei. Dagdag pa ni Mrs. Rikako Kusei, alam kong kailangan mong magtrabaho, subalit kailangan mong maglaan ng oras para sa iyong anak. Paglingon nito ay nakahandusay na sa sahig ang presidente ng Koryu at binawian na ito ng buhay. Sa kabilang banda, inilibing na si Smokey sa Nameless City. Sinabi ni Masaki na pasasabugin na ang lugar na ito. Bakit dito pa rin siya inilibing? Sinabi ni Hiroto na alam nila na ito ang pinakamagandang lugar para kay Smokey dahil para sa kanya ang Nameless City ay isang langit. Sinabi ni Takeshi na hindi tayo susuko. Tinandaan nito ang lahat ng sinabi ni Smokey. Ayon kay Smokey, tinuruan kayo ng lugar na ito na maging matatag. Kaya kahit saan man kayo makarating ay siguradong malalagpasan nyo ang lahat ng pagsubok. Sinabi ni Takeshi na itutuloy natin ang mga pangarap ni Smokey para sa ating lahat. Sinabi ni Kuhako kay Cobra na kahit mawasak ang Koryu ay hindi na magbabago ang mga nangyari na. Alam ko naman yon, sagot naman ni Cobra. Subalit ano ang gagawin natin? Hindi kayang solusyonan ng kamao ang mga bagay na ito. Tapos ay tinanong ni Cobra si Kuhako kung paano nila mawawasak ang Koryu at buo na din ang loob ng iba pang leader ng Sword Alliance para lumaban. Sa loob ni Rocky, wala nang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Sa loob naman ni Norihisa, ilang ulit mang bumagsak ang Daruma family ay patuloy itong babangon. Si Murayama naman ay hindi niya pababayaang matapos ang oyahay ng ganito. Sa kabilang banda, nalulungkot si Tetsu para sa kanyang ama dahil magsasara na ang negosyo ng kanilang pamilya. Subalit sinabi ng ama nito na wag mo akong alalahanin. Ang pinahahalagahan natin ay ang mga taong nakilala natin dahil sa negosyo na to. Ang bathhouse ay bathhouse lang. At ang mga taong pinahahalagahan natin ay hindi natin mapapalitan kailanman.
Dagdag pa nito, kailangan niyong buksan ang mga pag-iisip niyo. Nang marinig ito ni Dan, ay bigla nitong naalala ang mga sinabi ni Cobra at ang mga sakripisyo nito para sa Sano Hoodlum Squad. Muling nagkaroon ng pagpupulong ang Sword Alliance sa dating hideout ng Mugen. Sinabi ni Kohaku kay Cobra na, minsan na akong iniligtas ng iyong matibay na paninindigan. Ito ay ang panahon noong nilamon ng paghihiganti si Kohaku. Dagdag pa ni Kohaku, yun ang dahilan kung bakit ginusto kong mabuhay ng tama. Kung maibubunyag natin ang tungkol sa toxic waste, siguradong ito na ang katapusan ng Koryu sa pagkakataon na to. Tapos ay biglang dumating ang mga kasamahan ni Cobra. Sinabi ni Noboru na, kasama mo ang Sano Hoodlum Squad. Wasakin natin ang Koryu, sigaw naman ni Yamato. Tapos ay nagulat si Cobra nang makita niya na nandun si Dan, Tetsu at si Haru at ang iba pa. At dahil dito, hindi maitago ang ngiti sa mukha ni Cobra. Tapos ay dumating na ang White Rascals at tinawag ni Kohaku si Rocky sa tunay nitong pangalan. Sinabi ni Rocky na, matagal din tayong hindi nagkita, hindi ka pa rin nagbago. Walang kahit na sino ang tumatawag sa akin sa tunay kong pangalan maliban sa'yo. Sinabi ni Kohaku na, tutulong din ba kayo sa laban na to? Sinabi naman ni Rocky na, wawasakin namin ang Koryu para protektahan ang mga babae. Tapos ay dumating naman ngayon ang Oyahai. Sinabi ni Tsukumo na, hindi ba dapat nag-aaral kayo? Sinabi ni Murayama na, tama ka, isa kaming grupo ng mga tanga, kaya dapat niyong siguraduhin na hindi kami makikipagtrabaho sa mga maling tao. Tapos ay sumunod naman ang Daruma family at sinabi ni Norihisa na, hindi ba't sinabi ko na sa inyo na kailangan niyo munang dumaan sa Daruma family bago kayo magkaroon ng pagpupulong sa sword area. Sinabi ni Kohaku na, mukhang iisa lang ang layunin nating lahat. Nagtanong si Masaki kung alam na ba nila ang tungkol sa toxic waste. Ngayon pa lang namin narinig ito, sagot naman ni Murayama. Sinabi ni Kohaku na, mawawasak natin ang Koryu kapag nailabas natin ang mga tinatago nilang ebidensya tungkol sa toxic waste. At para magawa natin yun, kailangan natin ang pahayag mismo ng dating factory director at ang mga ebidensya kung ano ang ginawa nila. At kailangan din natin ang mga naging biktima ng toxic waste. Tinanong naman ni Rocky kung sapat na ba yon para protektahan ang sword area. Oo, sagot naman ni Kohaku. Tapos ay ipinakita ni Hiroto ang larawan ni Hajime Ibaba at sinabi nito na kailangan muna nating makuha ang factory director at hawak din nito ang iba pang ebidensya. Dagdag naman ni Kohaku, ito ay dalawa pa lamang mula sa 3 ebidensya na kailangan nating makuha. Sinabi ni Takeshi na, alam namin kung saan matatagpuan si Hajime Ibaba. Sinabi ni Hiroto na, kailangan nating makahanap ng biktima ng toxic waste. Subalit wala na si Smokey. Sinabi naman ni Lala na, may alam ako na isa pang biktima ng toxic waste. Si Eri ang tinutukoy ni Lala. Sinabi ni Pina, siguradong nasa test center si Eri. Tapos ay inutusan ni Kohaku si Tsukumo at ang Sano Hoodlum Squad na samahan si Lala para hanapin si Eri. Ako naman at ang Amamiya Brothers ay sasama sa Rude Boys para kunin si Hajime Ibaba. Tapos ay nagtanong si Norihisa at sinabi nito na, paano naman kami? Sinabi ni Kohaku na, wasakin nyo ang lahat ng hahadlang sa atin. At sinabi din nito na ito na ang huling laban. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bago sila tuluyang kumilos, ay nagkaroon muna sila ng kanya-kanyang mensahe. Sinabi ni Yamato kay Kohaku na, madami kaming natutunan sa inyong dalawa ni Tatsuya, subalit hindi pa ito sapat. Kaya para mas matuto pa, gusto namin nagabayan mo pa rin kami. Sinabi naman ni Norihisa na, mabuhay man o mamatay, gusto ko ang ganitong klase ng pakiramdam na parang nasa bingit ng kamatayan. Balang araw, mamamatay din tayong lahat. Kaya mas magandang gawin natin ang mga gusto nating gawin sa buhay. Kaya tapusin na natin ang laban na to. Sinabi naman ni Cobra sa Sano Hoodlum Squad, kahit malapit na tayong tumanda, lumalaban pa rin tayo at nagdudulot ng gulo sa ibang tao. Nagkakaroon tayo ng pagtatalo dahil hindi tayo palaging tama. Subalit ang nakaraan natin ang magbibigay sa atin ng magandang hinaharap. Kaya sa mga sandaling ito ay gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sinabi naman ni Murayama na gagawin din namin ang lahat ng makakaya namin. Kahit kailan ay hindi naman talaga kami nag-aral. Wala kaming ginawa kung hindi bugbugin ng isa't isa sa walang kakwenta-kwentang dahilan. Kami ay mga walang pag-asang nilalang. Pero hindi kami kagaya ng mga kupal sa internet na walang alam sa sakit ng katawan. Ramdam namin ang sakit sa aming mga kalamnan. Kaya sigurado kami, natatanda kami bilang mabuting tao. Huwag mong purihin ang sarili mo, biro naman ni Cobra. Sinabi naman ni Murayama na, gagawa ako ng alaala na mapagkukwentuhan natin kapag tumanda na tayo. Sinabi naman ni Rocky kay Norihisa na, mukhang nakalaya ka na mula sa paghihiganti. Anong pinagsasabi mo? Sagot naman ni Norihisa. Sinabi naman ni Rocky na, hindi kami katulad nyo. Karaniwang pinag-aawayan ng mga lalaki ay ang mga babae at pera. Gayunpaman,
gusto ko pa rin ang hilig nyo sa laban. Dagdag pa nito, mananatili kaming totoo sa mga sarili namin. Lalaban kami para protektahan ang mga babae. Hindi namin nahayaang masira ang aming paninindigan. Sinabi naman ni Takeshi sa Rude Boys na lalaban tayo para sa katarungan ng mga namatay nating kapamilya. Si Hiroto naman ay humiling ng gabay mula sa namayapa nilang kapatid na si Takeru. Magiging matatag kami sa buhay, sambit naman ni Masaki. Sinabi naman ni Tsukumo kay Kohaku na sasamahan kita hanggang sa huli. Sinabi naman ni Kohaku na okay lang naman ang pagtatayo nila ng kasino kung magiging masaya ang lahat. Subalit hindi ko hahayaan ang mga mapagsamantalang tao na gagawin ng lahat para sa maruming pera. Tapos ay nagsimula na silang kumilos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. Sa kabilang banda, magsisimula na ang press conference para sa pagpapasabog sa Nameless City at sa pagtatayo ng kasino. Sa pagpupulong naman ng Koryu, sinabi ni Mrs. Rikako Kuze na nag-back out na si Balji sa pagtulong sa Koryu. Tapos ay sinabi ni Mr. Yoshitatsu na magba-back out na din kami. Dagdag pa nito, mas makakabuti kung hindi nyo papatayin ang apoy ng Koryu. Tapos ay sinabi nito kay Mrs. Rikako Kuze na ipwesto mo na ang magiging kapalit ng presidente ng Koryu. Tapos ay umalis na ito at sumunod naman ang dalawa pa. Pinaalis muna pansamantala ni Mrs. Rikako Kuze ang anak nito na si Ryu. Tapos ay tinanong nito ang mga natitira pa kung ano ang balak nila. Sinabi ni Mr. Kurosaki na sinabihan ako ng presidente bago ito pumanaw. At sinabi nito sa akin na masyadong matibay ang ira na to para magtagumpay tayo. Sa ganitong sitwasyon ay nalalapit na ang pagkawasak ng Koryu. Para maging handa sa bagay na ito ay kailangan natin ng mga bagong magpapatuloy. Kailan ba tayo nagsimulang magbago? Tanong nito kay Mr. Kurosaki. Minsan nating pinrotektahan ang mga mahihina. Subalit ngayon ay kinukuha natin ang lahat-lahat sa kanila. Nagbago na ng tuluyan ang mga bagay-bagay. Sinabi ng presidente kay Mr. Kurosaki na ang mga kabataang namumuno sa Sword Alliance ay mayroong mga katangian na wala na sa atin. Sinabi ni Mr. Ryuichiro kay Mrs. Rikako Kuze na nasa likod lang ako palagi ni Mr. Kurosaki at ganun din si Mr. Tatsumi. Samantala sa test center ng Nameless City ay nagkalat ang mga tauhan ng Koryu. Sa kabilang bahagi naman ng test center ay nagmamasid na sina Cobra. Mayroong dalawang test center ang Nameless City. Ito ay ang test center 1 at ang test center 2. Si Lala ang nagpresenta na pumasok para hanapin si Eri dahil ang test center 2 ay para sa mga babae. Kung lalaki ang papasok dito ay madali silang mahahalata ng mga kalaban. Kaya nang magtangka si Yu na pumasok ay pinigilan siya ni Tsukumo. Nag-alala si Cobra kung kaya bang pasukin ni Lala ang gusali. Tapos ay biglang tumakbo si Lala at pumasok sa gusali. Basic. Laking rude boy siya yan. Kasabay nito, hinahanap ng mga bantay si Eri dahil nakatakas daw ito. Tapos ay nakausap ni Lala ang isa sa mga kasamahan nila sa Nameless City. At dito ay nalaman niya na positive si Eri sa test. Nang makabalik si Lala sa mga kasamahan niya, ay ibinalita nito ang mga nalaman niya sa loob. Si Eri ay kumpirmadong biktima ng toxic waste. Tama nga ang hinala mo, sagot naman ni Noburo kay Lala. Nang tanungin ni Tsukumo kung nasa loob ba si Eri, sinabi ni Lala na ayon sa kasamahan namin sa loob, tumakas siya at nagpunta ito sa libingan ni Smokey. Tapos ay sinabi ni Cobra na pumunta na tayo kaagad sa Nameless City. Kasabay nito, nakarating na ang Rude Boys sa Test Center 1 kasama si Kohaku at ang Amamiya Brothers para hanapin si Hajime Ibaba. At sa loob ng Test Center 1, natagpuan na ng mga tauhan ng Koryu si Hajime Ibaba at balak na nila itong patayin. Subalit na udlot ito nang biglang dumating si Kohaku kasama ang Rude Boys at ang Amamiya Brothers. At ito ang nangyari. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!
It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Tapos ay umakyat si Takeshi para mas madali nitong makita si Hajime Baba. Nang makita niya ito, ay itinuro niya ito kaagad kay P. Time and some clarity to find your identity. It's mind over. Subalit naharang ito ng mga kalaban. Tapos ay tinulungan siya ni Kohaku. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop. Nang maabutan siya ng Rude Boys, nakiusap ito na wag siyang papatayin. Sinabi naman ni Takeshi na, "Siyempre hindi. Kung nakatira ka sa Nameless City, kapamilya ka namin." Tapos ay tinanong ni Masaki kung nasaan ang mga ebidensya. Nagmaang-maangan si Hajime Baba at sinabi nito na, "Wala akong alam. Layuan niyo ako." Sinabi ni Masaki na, "Kung patuloy kang tatakas ay hindi masusolusyonan ang problemang ito." Dagdag pa nito, "Kailangan niyong akuin ang responsibilidad para sa mga bagay na ginawa niyo." Tapos ay sinabi nito na, ang laboratorio ng factory ay nasa ilalim ng Nameless City at nandoon lahat ng ebidensya. Sinabi ni Takeshi na, pasasabugin na nila ang Nameless City ngayon. Sinabi naman ni Kohaku na kailangan na nating magmadali at ipaalam niyo ito sa lahat. Tapos ay nakita ni Kohaku na paparating si Genji. Sinabi ni Masaki na kami na ang bahala dito. Sinabi naman ni Hiroto na bilisan niyo at umalis na kayo. Dagdag pa ni Masaki, dalhin niyo na ang direktor sa press conference. At ito ang sumunod na pangyayari. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop. Matapos talunin ng Amamiya Brothers si Genji ay nagtungo na sila sa Nameless City para tumulong sa paghahanap ng ebidensya. Samantala sa press conference, sisimulan na ni Mr. Hida ang paunang pagpapasabog. Pagdating ng Sano Hoodlum Squad sa Nameless City ay nakaharang ang mga tauhan ng Koryu sa pasukan nito. Sinabi ni Cobra na ito lang ang nag-iisang daan para makapasok tayo. Tapos ay biglang dumating ang Oyahay. Isinigaw ni Puruya na wasakin ang lahat ng hahadlang at ito ang nangyari. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Nagkaroon ng pagkakataong makapasok ang Sano Hoodlum Squad at ang Rude Boys. So you can go kick. Sinabi ni Murayama sa Oyahay na mamamatay muna tayong lahat bago natin hayaang makapasok ang Koryu. Sinabi naman ni Rocky, tara na, tulungan natin ang Oyahay. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck. Ang Rude Boys naman at Sano Hoodlum Squad ay nasa underground na ng Nameless City para hanapin ang mga ebidensya. Subalit tinahabol sila ng mga tauhan ng Koryu. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet I next don't to give me. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my
can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Dan na malapit na nilang pasabugin ang lugar na ito. Sinabi ni Noboru na kung ganon, i-deactivate natin ang mga bomba. Kaya inutos ni Tsukumo na hanapin nila ang mga bomba. Tapos ay natagpuan na ni Cobra si Eri sa libingan ni Smokey. At sinabi nito na, ikaw si Eri, di ba? Hihingi sana ako ng pabor sa'yo. Tinukoy ni Cobra na gagamitin siya bilang ebidensya laban sa Kuryu. Sa kabilang banda naman, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng Sword Alliance sa mga tauhan ng Kuryu. At ang iba naman ay patuloy pa rin sa paghahanap ng ebidensya. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Sa parehong oras, nakita ng Sano Hoodlum Squad kasama si Tsukumo ang mga bomba na pasasabugin sa Nameless City. Subalit hindi nila alam kung paano ito pahihintuin. Sa kabilang banda naman, natagpuan ni Takeshi ang kahinahinalang taguan. At dito na natagpuan ng Rude Boys ang mga ebidensya. Kasabay nito sa press conference, nagsimula na ang countdown para sa pagpapasabog sa Nameless City. Nagmamadali silang makalabas dahil malapit nang sumabog ang iilang bahagi ng lugar. Sa parehong oras, sinubukang i-deactivate ng Sano Hoodlum Squad ang mga bomba, subalit huli na ang lahat. Sa kasamaang palad, nadaganan si Takeshi ng mga bakal dahil sa naganap na pagsabog. Pinipilit siyang iligtas ni P. Subalit patuloy pa rin ang pagsabog ng lugar. Kaya naman, sa pilitan na lang siyang inilabas ni Yu. Tamang-tama naman ang pagdating ng Amamiya Brothers sa Nameless City. Tinanong ni Masaki si Rocky kung nakuha na nila ang mga ebidensya. Hindi pa rin, sagot naman ni Rocky. Tapos ay biglang sumigaw si Yu at sinabi nito na nandito na lahat ng ebidensya. Nang maiabot ni P ang mga ebidensya kay Hiroto, sinabi nito na babalik muna kami sa loob para iligtas si Takeshi. Mag-iingat kayo, pahabol naman na sigaw ni Masaki. Umalis na kayo, sagot naman ni Yu. Hindi makaalis-alis ang Amamiya Brothers dahil nag-aalala sila sa mga kasamahan nila na nandito pa rin at nakikipaglaban. Tapos ay sinabi ni Rocky na dalhin nyo na ang mga ebidensya at kami na ang bahala dito. Bilisan nyo dahil malapit nang sumabog ang lugar na to, sagot naman ni Hiroto. Tumahimik ka, alam namin yon, sigaw naman ni Murayama. Tapos ay umalis na ang Amamiya Brothers, dala ang mga ebidensya. Sa press conference naman, sisimulan na muli ang countdown ng ikalawang pagpapasabog. Tapos ay inabutan nila sina Cobra at Kohaku na nakahinto sa daan kasama ang Daruma family. Tinanong ni Masaki kung ano ang ginagawa nila dito. Sinabi ni Norehisa na hinihintay namin kayo. Bakit ang tagal niyong dumating? Hinarangan ng Kuryu ang daan papunta sa press conference. Gulpihin nyo na lang sila, sagot naman ni Hiroto. Sinabi ni Sakyo na tatagal tayo kung gagawin pa namin yun. Sinabi naman ni Norehisa na lilinisin namin ang daan. Tapos ay magbibigay ako ng sinyales kung kailan kayo kikilos. Ano ang sinyales? Tanong naman ni Masaki. Sinabi ni Norehisa na malalaman nyo ito kapag nakita nyo. Maghintay lang muna kayo dyan. Bago matapos ang countdown sa press conference ay nagkaroon ng kakaibang pagsabog. Nagulat at namangha ang mga tao dito dahil hindi ito ang inaasahan nilang pagsabog. At ito na pala ang hudyat ng Daruma family. Kaya nagsimula na kumilos si Kohaku. Habang nagkakagulo sa presscon, biglang mayroong sumigaw na itigil ang pagpapasabog. Napalingon si Mr. Hida at ang police officer kung sino ito. Ito ay si Kohaku at ang Amamiya Brothers. Ipinipilit nilang ipasok si Hajime Ibaba para makapagsalita tungkol sa toxic waste. Sinabi ni Kohaku na ginagawa lang nilang panakip-butas ang casino project para sa kakilakilabot na katotohanan. At dahil dito, nakuha nila ang atensyon ng mga reporters. Tapos ay inutos ng police officer na itakas na si Mr. Hida. Subalit biglang dumating si Saigo. Tapos ay inutusan siya ng police officer na palabasin si Kohaku. Subalit nadismaya ito nang sabihin ni Saigo na ang casino project ay panakip-butas lamang ng Kuryu at ng gobyerno para mapagtakpan ang tungkol sa toxic waste. At sinabi nito na padaanin niyo sila dahil sila ang magsisiwalat ng buong katotohanan. Galit na galit ang police officer at ang Kuryu dahil sa nangyaring ito. Habang isinisiwalat ni Hajime Ibaba ang tungkol sa toxic waste at ipinapakita ang mga ebidensya, kasabay nito ay tumatakas naman ang Kuryu. Subalit hinarang sila ni Cobra. Sinabi ni Mr. Kurosaki na buhay ka pa pala. Dagdag naman ni Mr. Yuichiro, alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Sinabi naman ni Cobra na ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Sa palagay mo ba ay ganun kadaling pabagsakin ng Kuryu? Sagot naman ni Mr. Yuichiro. Sinabi naman ni Cobra na tanggapin nyo na natalo kayo sa laban na ito. Sinabi ni Mr. Kurosaki na kailangan muna talagang mayroong mawasak bago magkaroon ng panibago. Tapos ay inamin ni Mr. Kurosaki ang pagkatalo nila sa laban na to. Ang sinabi ni Mr. Kurosaki
ay tila ba isang pagbabanta para sa panibagong kuryu. Tapos ay umalis na ang mga ito. Sa press conference naman, patuloy pa rin ang pagbibigay ng salaysay ni Hajime Baba at ni Eri. Sinabi ni Eri na, ang katawan ko ay bahagi ng ebidensya tungkol sa toxic waste. At hindi lang ako ang naapektuhan dito. Madami pa kami sa Nameless City. Kasabay nito, inaresto na ang police officer na kasabwat ng Koryu at si Mr. Hida. Sinabi ni Kohaku na, kung gusto mo talagang pangalagaan ang bansang ito, hindi ka dapat tumakas at magtago na lang. Gawin mo ang dapat gawin. Dahil sa nangyaring ito, nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga kaibigan at kapamilya. At hindi rin pala nakatakas ang Koryu. Nahuli na din pala ang natitirang mga pinuno. Sa Nameless City naman, inakala ni Takeshi na si Smokey na ang nakikita nito. Dahil akala niya ay patay na siya. Tinawanan siya ng dalawa at sinabi ni Pina, para kang tanga, hindi ka papatay, dagdag naman ni Yu. Muling nagtagumpay ang Sword Alliance sa kanilang misyon. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, Yeah. no, I ain't the type to give up. Kasabay nito, pinuntahan ng mga pulis si Mrs. Rikako Kuzei para sa mga iilang katanungan. Subalit si Ryu ang humarap at sinabi nito na hindi pa handang makipag-usap ang aking ina. Dahil nagluluksa pa ito sa pagkamatay ni Mr. Ryushin Kuze. Makalipas ang ilang araw ay magkakasama ng gumagala ang apat na ito, si Kohaku, Tsukumo at ang Amamiya Brothers. Isang araw, habang naglalakad ang Sano Hoodlum Squad sa lugar ng Sano, ay bigla silang sinalubong ni Murayama. At sinabi nito na, ito na siguro ang tamang pagkakataon dahil malapit na rin akong magretiro. Tapos ay nag-stretching ito at handa ng lumaban. At sasalubungin na ito ni Cobra. Subalit biglang nagsalita si Yamato. Tinanong nito si Murayama kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil ang buong akala ni Yamato ay magkakaibigan na sila. Tapos ay sinabi ni Murayama na, naisip ko na bumili ng motorsiklo. Hihingi sana ako ng payo sa inyo. Kaya naman nagulat ang Sano Hoodlum Squad. At natawa ang mga ito. Sinabi ni Cobra na, may lisensya ka na ba? Napaisip si Murayama at sinabi nito na, kakausapin na lang kita ulit kapag may lisensya na ako. Tapos ay umalis na ito at bigla naman siyang tinawag ni Chiharu. Sinabi nito na, kapag nakabili ka na ng motorsiklo, sumama ka sa amin. Oo sige, sagot naman ni Murayama. Dagdag pa nito, wag mo akong tawaging Murayama, tawagin mo akong Mr. Murayama. Tapos ay nagtawanan ulit ang Sano Hoodlum Squad. Tuluyan nang nabuo ang pagkakaibigan ng Sano Hoodlum Squad at ng Oyahay. Sa White Rascals naman, sinisimulan na nilang itayo ang bago at mas malaking Club Heaven. Sa Daruma family naman, gala-gala lang, walang ganap. At sa Nameless City, binisita ng Rude Boys ang puntod ni Smokey. Sinabi ni Takeshi kay Lala na wala na si Smokey. Magmula ngayon, tayo na ang puprotekta sa pamilya natin. Ang Mighty Warriors naman ay papunta na kay Balji dahil magsisimula na ang trabaho nila sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating part 8 mga bossing. Ayan. Ang part 9 po natin is tungkol sa new generation ng Oyahay. Kung bakit, malalaman nyo po kung bakit nakatutok muna sila sa Oyahay. So abang-abang lang muna sa part 9. So ayun, tungkol po pala sa shoutout mga bossing. Hindi na po muna ako makakapag-shoutout. Grabe, sobrang haba po, sobrang dami po nang nagpapa-shoutout. Naka5 page po ako ng note. Aabutin po tayo ng 1 oras at kalahati dito kung isasama ko yung shoutout na yon. Mag-iisip po muna ako ng paraan para makapag-shoutout ako sa susunod na video nang hindi muna ganun kadami. Siguro pipili na lang ako ng mga comment na deserving may shoutout or first 20, pero baka pipili na lang ako yung mga deserve talagang ma-shoutout kasi yung iba shoutout, gaganon lang. Tapos di naman din nila pakikinggan yun pagdating sa ending. So pipili na lang ako ng mga kaaya-ayang comment na isa-shoutout natin mga bossing. Siguro kung pipili ako siguro nasa 20. So ayun, maraming salamat po at pasensya na po talaga. Shoutout po muna sa lahat ng mga bago nating subscribers at saka sa mga luma. Ayan, yung mga luma na yan, sobrang solid ng mga yan bossing. Maraming salamat sa inyo at hanggang ngayon ay nakasuporta pa rin kayo. At kahit matapos na tong high and low, sana nandyan pa rin kayo. Maraming salamat po ulit and God bless.